Hinarap niya ang lahat ng tukso sa kanyang buhay, ngunit hindi siya nagkasala. Namatay siya sa krus, nabayubay siya doon para tanggapin natin ang kaligtasan. Ngunit hindi lamang kaligtasan, sabi ng gano'n, kahit ng kagalingan ng ating mga karamdaman. At lahat ng nakapaloob doon sa covenant relationship ng Lord, Jesus fulfilled it. Ginanap ng ating Panginoon, iyon. At ngayon nararanasan po natin yung blessing ng ating Panginoon na yun. Now, naintindihan po ba natin kung ano po, no, ang salitang blessing or blessed? Kapag sasabihin na po natin to, God bless you. Now, do we have the understanding? Galatians chapter 3, verse 6, 14. Galatians chapter 3. Meron ba? Hindi na kano. Basahin po natin yung Galatians chapter 3, verse 6 to 14. Just as Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. Therefore, know that only those who are of faith are sons of Abraham. And the scripture, foreseeing that God would justify the nations by faith, preached the gospel to Abraham beforehand, saying, in you all the nations shall be blessed. So then, those who are of faith are blessed with believing Abraham. For as many as are of the works of the law are under the curse, for it is written, cursed is everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law, to do them. But that no one is justified by the law in the sight of God is evident, for the just shall live by faith. Yet the law no? It is God's focal point, intention to bless humanity. It is mediated by Christ to itong blessing na ito sa covenant relationship na ginawa ng ating Diyos ay magpatuloy po. Jesus fulfilled it. Hindi niya po initsipwera yung batas, pero yun po ay kanyang sinunod lahat upang tayo ay tumanggap po ng pagpapala na tinanggap ni Abraham ang ipinangako sa kanya. Tayo din po, pagkatapos ng matagal na paghihintay natin, tinanggap din po natin the same blessing that Abraham had. Yun po ay nangyari po sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So, it is only in Christ that we understand alam na natin kung paano natin dadalhin itong blessing ng Lord na ito, hindi lamang po sa pamagitan ng ating mga salita. Pangatlo po, blessing enlivens our praying. So blessing one another in prayer is a way of acknowledging that all good things which build us up and make us fruitful come from God. No? Kasi yung sinasabi natin na pagpalain ka ng Diyos, no, ito isang panalangin para sa isang tao na iyon. Natanggapin niya yung gusto ng Diyos sa buhay ng taong ito, sa oras na iyon, no, nung ating nung ating sinalaysay o sinabi yung mga salita
kaya. So when we invoke God's blessing, always remember, God, that the source of that blessing is God through our Lord Jesus Christ, and it is a form of prayer. So hindi lang bukang bibig na natin, no? Hindi lang kasi wala na tayong ano po ba sinasabi ng salitahan ng Diyos? Ano po ba ang kanyang pangako para mangyari ito sa taong sinasabihan mo na God bless you? So the word blessing recognizes the existence and the deity of God's blessing only in physical and material terms. God is more than capable of that. Amen? Kaya yung blessing ngayon, hindi natin isipin, physical lang yun, material. Blessing or bless sa ating buhay. Magtatapos po ako sa pamamagitan po ng illustration na ito. Isang araw, isang mayamang tao, at mag-i-stay tayo doon sa isang bahay na napakahirap. Sabi, after 1 week, pauwi na po sila, nasa biyahe sila. Sabi ng tatay sa anak, anak, kamusta ang ating bakasyon? Dad, it's great. Okay naman, Dad. Talagang maganda. Sabi nga, tay, malaki po yung swimming pool natin sa gitna ng ating hardin. Pero yung ilog nila, hindi ko makita kung saan yung dulo. Sabi nga ganon. Natin